Palagi na lang nilang sinasabi sa akin na lahat ng kanilang ginagawa ay para sa aking ikabubuti. Kaya napapatanong na lang din ako kung kailan ko makukuha yung mga gusto ko dahil simula pa noon ay sila na ang nagkokontrol sa buhay ko. Tawagin na lang daw natin siyang Teddy. Si Teddy po ay bunso sa 10 magkakapatid at siya po ay babae. Maaga daw silang naulila sa ina at yung tatay naman daw nila ay hindi na nila nakasama. Nagkaroon na daw kasi ng ibang pamilya ang tatay niya at doon na daw tumira sa bago niyang asawa. Mahirap lang daw ang buhay nila dati, nakatira lang daw sila sa isang maliit na kubo na nakasandal sa isang puno. Naiwan daw si Teddy sa kanilang bahay kasama ang 3 niyang kuya dahil yung mga ate niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Hindi na raw nakapag-aral ang mga kuya niya noon at si Teddy daw ay pumapasok sa eskwela ng walang laman ng tiyan. At dahil mga bata pa daw sila noon, yung mga kuya niya daw ay hindi marunong magluto kaya minsan daw ay isang beses sa isang araw na lang sila kumain. Hanggang yung 2 kuya daw ni Teddy ay kinuha ng isang pare at ginawa daw silang sakristan. Kaya 2 na lang daw sila ng isa niyang kuya ang magkasama sa bahay. 8 years old daw nun si Teddy nung kinuha sila ng panganay niyang ate para mag-aral sa Maynila. Dito daw siya nakatikim ng kahit papanong masarap na buhay pero yung isa niyang kuya na kanyang kasama ay pinabalik din ng probinsya. 3 taon din daw nakisama si Teddy sa kanyang ate at sa asawa nito na afam. Madalas daw pumasok sa kwarto ni Teddy yung kanyang bayaw na afam para siya ay hawakan. Nung una daw ay hindi ito sinusumbong ni Teddy sa kanyang ate dahil natatakot daw siya na mag-away yung mag-asawa. Pero nung napadalas pa daw ang ganitong pangyayari ay hindi na napigilan ni Teddy kaya sinumbong niya daw lahat sa kanyang ate. Pakiramdam ni Teddy ay binaliwala lang ng ate niya yung pagsusumbong niya sa mga pangyayari. Pero parang nagkaroon daw ng lamat ang relasyon ng ate niya at ng asawa nito dahil napapadalas daw ang kanilang pag-aaway. Kaya nagdesisyon daw ang ate ni Teddy na ibalik na lang siya ng probinsya at yung pamilya ng ate niya ay pumunta na lang ng ibang bansa. Pagdating niya daw sa probinsya ay tumuloy naman daw siya sa isa niyang ate na meron na ding sariling pamilya. Lumaki daw si Teddy na halos wala siyang naging kaibigan dahil sa sobrang stricto daw ng mga ate niya. Kaya wala man lang daw siyang nakakausap tungkol sa mga pangyayari sa buhay niya. Hanggang sa dumating daw ang panahon na yung mga ate at kuya niya ay nagkaroon na ng mga sarili-sarili nilang negosyo. Nakakaraos na daw sila at hindi na sila gaanong nahihirapan. Nang dahil daw doon na hindi na siya halos mabigyan ng atensyon ng mga kapatid niya kahit nabibigay naman daw ang lahat ng gusto niyang mga material na bagay. Pero iba pa rin daw ang may atensyon at pagmamahal. Kahit daw pagbo-boyfriend ay hindi siya pinapayagan ng mga ate niya dahil nag-aaral pa daw siya ng high school noon. Bahay at paaralan lang daw ang pwede niyang puntahan, hindi rin daw siya pinapayagang gumala kahit pinsan niya na yung kasama niya. Kaya inggit na inggit daw si Teddy sa ibang teenager na na-e-enjoy nila ang kanilang pagkadalaga. Hanggang sa magkaroon daw ng isang program sa kanilang eskwelahan na makakapasok daw sa isang sikat na eskwelahan kung sino man ang makakapasa sa isang exam. Tungkol daw po ito sa computer at pinalad naman daw makapasa si Teddy. Kinausap daw ng mga staff yung ate ni Teddy at pinayagan naman daw siya. Dito na daw nakilala ni Teddy ang isang teacher na naging crush niya. Tawagin na lang daw natin siyang Mr. Bean. Kalaunan daw ay nakaka-chat niya na si Mr. Bean pero dahil sa sobrang takot niya sa kanyang mga ate ay inilihim niya daw po ito. Hanggang sa gumraduate na daw po ng high school si Teddy na wala daw po ang communication nila ni Mr. Bean. Panahon daw po ito ng pandemic kaya nagkaroon daw siya ng depression dahil wala man lang daw siyang makausap. Medyo naging maayos lang daw ang sitwasyon niya nung pwede nang lumabas sa kanilang probinsya. Madalas daw siyang pumunta sa lugar ni Mr. Bean para makapag-usap sila. Umabot daw po yun ng 8 buwan. Madalas na daw silang magkita nung mga panahon na yon pero nililihim niya rin daw ito sa kanyang mga ate. Kay Mr. Bean niya daw kasi naramdaman yung atensyon at pagmamahal na matagal niya nang hinahanap sa kanyang pamilya. Masaya at wala daw naging problema sa relasyon nilang dalawa ni Mr. Bean kahit minsan lang daw sila magkita. 1.5 oras daw kasi ang biyahe papunta sa bahay nila Mr. Bean. At kailangan niya pa raw humanap ng tiyempo para lang makatakas at magkita silang dalawa ni Mr. Bean. Pero dahil walang sikretong hindi nabubunyag, nalaman daw po ito ng pangatlo niyang ate. Dito na daw sila pinaghiwalay at dinala daw si Teddy sa ibang bansa. Tumira daw siya sa pang-4 niyang ate. Dito na daw siya nagpatuloy ng pag-aaral niya sa college. Tuluyan na daw po silang hindi nagkita ni Mr. Bean hanggang makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon daw sila ulit ng communication. Panatag niya naman daw pong ipinagtapat ito sa kanyang ate dahil nasa ibang bansa naman daw siya at hindi naman sila magkikita ni Mr. Bean. Lumipas lang daw ang ilang araw ay hindi na nag-chat at tumawag si Mr. Bean kay Teddy. Kaya bigla na lang daw siyang naguluhan kung bakit hindi na siya kinausap ni Mr. Bean. Dito na daw tagtapat ang kanyang ate na kinausap niya si Mr. Bean na wag nang kakausapin muli si Teddy. Medyo sumama lang po ang loob ko dahil simula pagkabata ko ay sila na ang nagkokontrol ng buhay ko, hindi ko man lang magawang makapagdesisyon. Lahat na lang ng gawin ko ay kailangan may permiso, pati taong mahal ko ay kinokontrol na rin nila. Minsan napapaisip ako kung valid ba na magalit ako sa kanila dahil palagi na lang nilang sinasabi na para sa akin ang kanilang ginagawa. Kaya napapatanong na lang ako kung
kailan ko ba makukuha yung mga gusto ko. Yung tipong ako naman sana yung magkokontrol sa buhay ko. Gusto ko lang ikwento to hindi sa dahil nangangailangan ako ng advice, kundi gusto ko lang nang meron akong mapagsabihan. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At dahil hindi siya humihingi ng advice, meron lang akong konting ikukuda. Hindi to tungkol kay Teddy, tungkol po ito sa aking personal na buhay. Alam niyo mga kapatid, kung meron man akong pinagsisisihan sa buhay ko ngayon, ay yun ay yung hindi ko sinunod noon yung aking mga magulang. Minsan dumarating sa punto na naiisip ko na sana sinunod ko pala sila. Kaya hanga na rin ako kay Teddy dahil kahit gusto niyang sundin ang kanyang puso ay mas pinipili niya pa rin sundin ang mga kapatid niya. Hayaan mo Teddy dahil kung tunay ang pagmamahal sa'yo ni Mr. Bean makakapaghintay siya. Hindi kasi nabanggit dito kung ilang taon na si Teddy ngayon. Pero pagdating ng araw na nasa tamang edad ka na, nakatapos ka na ng pag-aaral at kaya mo na yung sarili mo, sigurado pakakawalan ka na ng mga kapatid mo. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Rachel Obina, Leia Makilan, Alexa Barca, Rowena Herrera Teodosio. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung bakit nagalit si My Dear nung pinatikim ko sa kanya to. Bye-bye!